In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-loving God, I approach the sacrament of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ. I come sick to the doctor of life, unclean to the fountain of mercy, blind to the radiance of eternal light, poor and needy to the Lord of heaven and earth. Lord, in your great generosity, heal my sickness, wash away my defilement, enlighten my blindness, enrich my poverty, and clothe my nakedness. May I receive the bread of angels, the King of kings and Lord of lords, with humble reverence, with the purity and faith, the repentance and love, and the determined purpose that will help to bring me to salvation. May I receive the sacrament of the Lord's body and blood and its reality and power. King God, may I receive the body of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, born from the womb of the Virgin Mary, and so be received into his mystical body and numbered among his members. Loving Father, as on my earthly pilgrimage, I now receive your beloved Son under the veil of a sacrament. May I one day see him face to face in glory, who lives and reigns with you forever. Amen. Of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear friends, we are on our third day of Triduum in preparation for the feast of Our Lady of Mount Carmel. And today we also celebrate the feast day of Saint Bonaventure. In a special way this Saturday morning in this Holy Mass, let us remember our sick brothers and sisters, those people who are undergoing great illnesses and suffering in their life, that God may continue to heal them and grant them more strength. For the many times that we departed from the presence of God, that our faith has been shaken by fear, when we have been so afraid of many things in our life, that we forgot to have faith in God.
Let us ask the Lord for His merciful forgiveness so that we can become more worthy to celebrate these sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that just as we celebrate the heavenly birthday of the Bishop Saint Bonaventure, we may benefit from his great learning and constantly imitate the ardor of his charity and constantly imitate the ardor of his love for Christ. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Reading from the book of Genesis. Jacob gave his son this charge, since I am about to be taken to my people. Bury me with my fathers in the cave that lies in the field of Ephron, the Hittite, the cave in the field of Machpelah, facing on Mamre, in the land of Canaan. The field that Abraham bought from Ephron, the Hittite, for burial ground. There Abraham and his wife Sarah he buried, and so are Isaac and his wife Rebekah, and there too buried Leah. The field and the cave it in, that had been purchased from the Hittites. Now that their father was dead, Joseph's brothers became fearful and thought, suppose Joseph has been nursing and grudge against us, and now plans to pay us back in full for all the wrong we did him. So they approached Joseph and said, before your father died, he gave us this instruction. You shall say, Joseph, Jacob begs you to forgive the criminal wrongdoing of your brothers, who treated you so cruelly. Please, therefore, forgive the crime that we, the servants of your fathers, God, committed. When they spoke those words to him, Joseph broke into tears. Then his brothers proceeded to fling themselves down before him and said, let us be your slaves. But Joseph replied to them, have no fear. Can I take the place of God? Even though you meant harm to me, God meant it for good,
to achieve his present end, the survival of many people. Therefore, have no fear. I will provide for you and for your children. By thus speaking kindly to them, he assured them. Joseph remained in Egypt together with his father's family. He lived 110 years. He saw Ephraim, children to the third generation, and the children of Manasseh, son Machir. We also born on Joseph's knees. Joseph said to his brothers, I am about to die. God will surely take care of you and lead you out of this land to the land that the promise on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Then putting the sons of Israel under oath, he continued, when God thus take care of you, you must bring my bones up with you from this place. Joseph died at the age of 110. The words of Lord. Thanks be to God. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. Give thanks to the Lord, invoke his name. Make known among the nations his deeds. Sing to him, sing his praise, proclaim all his wondrous deeds. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. Glory in his holy name, rejoice, O hearts that seek the Lord. Look the Lord in his strength, seek to serve him constantly. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. You descendant of Abraham, his servants, son of Jacob, his chosen ones, he the Lord, is our God. Throughout the earth, his judgments prevail. Be glad, you lowly ones, may your hearts be glad. If you are insulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of God rests upon you. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "No disciple is above his teacher. No slave is above his master. It is enough for the disciple that he becomes like his teacher, for the slave that he becomes like his master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more those of his household? Therefore, do not be afraid of them. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Are not 2 sparrows sold for a small coin?
yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po ulit sa inyong lahat. Good morning, Father. Why we should be cautious of being afraid? Why we should be careful of being fearful? Bakit kailangan tayong mag-ingat pag tayo ay natatakot at nangangamba? Tandaan niyo po ito. Dahil ang takot nakakahawa. Being afraid is contagious. Nung minsan, nandito po ako sa palengke, naglalakad ako, may bibilin ako sa isang mall. Bigla-bigla, nakita ko yung mga tao, nagpapanik, nagtatakbuhan. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya pati din po ako, tumakbo. Lahat po kami, napunta kami sa isang lugar, nagsisiksikan yung mga tao. Medyo kumalma na itong mga tao sa pagtakbo, yung iba hinihingal. Tinanong ko, ano pong tinatakbuhan niyo? Bakit tayo tumakbo? Anong nangyari? Anong problema? Alam niyo po nangyari? Meron daw po isang tao naka-receive ng text message na dahil daw po sa pag-ulan, yung ulan na galing sa bundok ay naging baha. Yung baha, nagdala daw po ng lahar. Yung lahar, papunta daw po doon sa bayan ng San Fernando. Nung nabasa po ng isang tao ito, sinabihan niya yung kanyang pamilya, tara na, umalis na tayo. Nakita nila, tumakbo. Yung mga iba, hindi naman nila naiintindihan bakit tumakbo. Nakitakbo-takbo. Kaya nga, lahat ng mga tao, tignan niya po anong nangyari. Nahawa sila, hindi naman naiintindihan. Isa din akong uto-uto. Nakitakbit-takbo din ako. Di po ba? Why? Because fear is contagious. Nakakahawa ang takot. Pag minsan, nakakwentuhan mo yung kaibigan mo. May nahipo ako dito sa aking dibdib na parang may bukol. Tapos agad naman sasabihan ka, hala ka. Alam mo, ganyan nag-umpisa yung sakit ng kapitbahay namin. Ngayon, patay na. Ikaw naman, hindi ka na makatulog. Di po ba? Hindi ka pa man pumunta sa doktor. Hindi ka pa man nagpa-check, nagpa-test. Agad-agad, takot na takot ka. Nakakahawa ang takot. Nung pong bago ako mapunta dito sa aking assignment sa katedral, naririnig ko sa mga tao, yung makakasama kong pare, masungit. Kaya nga po, bago pa kami nagsama, ilang na ilang po ako. Medyo ini-snub ko po. Alam niyo po, laki ng pagsisisi ko. Bakit? Ang bait pala ng pare. Nung mga 3 taon ko na siyang nakasama, doon ko na-discover
Mabait pala siya. Mabuti pala siya. Pero 1 buwan, 2 buwan, iniiwasan ko siya, hindi ko siya kinakausap. Bakit? Nahawa ako dun sa opinyon o takot ng ibang tao. Ask yourself that question. What are you afraid of? Are you afraid of because it is real? Or are you afraid of something because you have been affected or infected by the fear of others? Totoo ba yung takot mo? O baka nahawa ka lang sa iba? Anong pinapaalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo? 3 times. Do not be afraid. Huwag kayong matatakot doon sa mga naninira sa inyo. Huwag kayong matatakot doon sa gustong makasakit sa inyo. Huwag kayong matatakot sa kung ano man ang kailangan nyo, kakainin nyo. Bakit pinapaalala sa atin ng Panginoon? Huwag tayo dapat matakot. Dahil una, ang mga takot natin sa buhay, guni-guni lang natin. Marami sa ating mga takot, gawa-gawa lang ng ating mga kaisipan. Your fears are just happening in your head. They are not real. But secondly, the Lord is challenging us not to be afraid. Why? Because the most real is His presence. Ano dapat ang ating paniwalaan sa ating buhay? Yung mga gawa-gawa lang ng ating isip? O yung may gawa ng ating buhay, ang Diyos? Ang tanong, pag meron tayong takot, anong kailangan nating gawin? Sabihin mo sa Diyos. When you are afraid, pray, tell it to God. Why? Because here is the good news. You cannot infect God with your fear. Hindi natin mahahawa ang Diyos sa ating takot. At ang mabuting balita pa, pagkatapos mong sinabi ang iyong takot, papalitan niya ng Diyos ng lakas ng loob. Papalitan ng Diyos ang iyong takot ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagmamahal. Ang mga storya sa Biblia, hindi lang basta't mga kwento yan. Ang mga kwento sa Biblia, isang paalaala yan sa atin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Sino ba ang Diyos ng iyong pinaniniwalaan? Dapat natin maalaala, dapat natin maunawaan, isa siyang malakas na Diyos. Gaano kalakas ang Diyos na ating pinananigan? Isa siyang Diyos na kaya niyang maghati ng dagat. Isa siyang Diyos na kaya niyang tumalo ng mga higante. Isa siyang Diyos na kayang magpabagsak ng isang syudad na kalaban. Isa siyang Diyos na kayang maghilom, magpagaling ng mga may sakit. Isa siyang Diyos na kayang magparami ng pagkain. Isa siyang Diyos na kayang maglakad sa ibabaw ng dagat. Isa siyang Diyos na kaya niyang bigyan ng order ang hangin, ang bagyo.
Isa siyang Diyos na kayang buhayin ang mga patay. Bakit tayo matatakot? Anong ating kinatatakot kung meron tayong isang matatag na pundasyon? Kung meron tayong pagtutulong o tutulong sa ating buhay. Di po ba? Why are you so afraid? Because you have forgotten that we have a powerful God. Sabi nga nila, ang salita daw pong fear o takot, F-E-A-R, dalawang ibig sabihin. First, fear can mean forget everything and run. Tignan niyo po, fear, forget everything and run. But secondly, fear can mean face everything and rise. How can you face every problem and be at peace? When you know, when you remember, you have a sword and a shield. Matatakot ka ba sa utang mo kung alam mo meron kang pambayad? Hindi. Di po ba? Matatakot ka ba sa sakit mo kung alam mo meron kang gamot? Hindi. Matatakot ka bang magutom kung alam mo meron kang pagkain? Hindi. Matatakot ka ba sa baha kung alam mo ang iyong bahay ay nakatayo, napakataas? Hindi. Bakit ka takot? Kasi meron kang nakaligtaan. Meron kang nakalimutan. Sino? Ang Diyos. My dear friends, let us remember the very beautiful words of Padre Pio who said, "Do not be afraid, because Jesus is stronger than hell." Mas malakas ang Diyos kesa sa impyerno, kesa sa kapangyarihan ng kasamaan ng mundong ito. Sino ang mga natatakot? Sila yung mga malayo sa Diyos. Let us pray that we should always remember God is with us. We have a weapon. We have a protection from any problem in our life. Be courageous. Lakasan mo ang loob mo. Naway diyan, umpisan mo, maging masaya ka, payapa ka sa iyong pamumuhay. Amen. Let us offer now our prayers to the Lord. And for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Like St. Paul, may we live with the conviction that nothing will be able to separate us from the love of God in Christ, not any power and not even death. We pray, Lord, hear our prayer. may the blood of martyrs and the offering of those who gave their lives for serving at the time of pandemic be like rain that waters the seed of Christianity. We pray, Lord, hear our prayer. may persecutors and murderers realize that they can only kill the body, but not the spirit of the just ones. And if they do not repent, their souls
would suffer in the fire of Gehenna, we pray. Lord, hear our prayer. In the silence of our hearts, let us pray for our particular and special intention. Almighty Father, there is no salvation in someone else other than in Jesus, your Son. Let us acknowledge him by your word, deed, and our very life, so that he will acknowledge us before you, our God, forever and ever. Amen. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, we pray, Almighty God, that through this sacrifice, may you accept our offerings for the greater glory of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you are praised in the company of your saints. And in crowning their merits, you crown your own gifts. By their way of life, you offer us an example. By communion with them, you give us companionship. By their intercession, sure support. So that encouraged by so great a cloud of witnesses, we may run as victors in the race before us, and win with them the imperishable crown of glory through Christ our Lord. And so with angels and archangels, with great multitudes of saints, we sing the hymn of your praise, as without end we now acclaim.
comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, the gifts we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy, remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles, and all the saints, Saint Bonaventure and Saint Francis of Assisi, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you, your Son, Jesus Christ. To him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Full of trust and confidence, our loving Father, let us now pray to the words that Jesus taught us.
deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. My dear friends, behold our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
I invite all of you to please kneel. Tayo po ay lumuhod. And in just some moments, let us dedicate this time as a prayer for our sick brothers and sisters, those who are battling cancer, those who are undergoing dialysis, those who are facing anxiety, depression, those who are not feeling well in their houses and in their homes. Lalong-lalo na po alalahanin natin ang ating mga kapatid na malayo sa kanilang mga pamilya ngayon na nagsusumikap magpagaling para sa kanilang lakas ay mapagpatuloy nila ang kanilang misyon dito sa mundo. I invite you to please touch the part of your heart, your chest, and to please feel the presence of God here in us. We shall now pray the prayer of Padre Pio for our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son Jesus, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast anything that should not be in me, root out any unhealthy and abnormal cells, open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammations and cleanse any infections. By the power of Jesus' precious blood, let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new in the diseased areas, so that my body will function the way you have created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever close to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen. Let us ask the intercession of our Blessed Mother for healing for the sick and for more strength to face our problems. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for us. Please stand. Let us pray. May the sacrament we have received, O Lord, for the commemoration of Blessed Saint Bonaventure, sanctify our minds and hearts, that we may merit to be made sharers in the divine nature. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa ating po mga bisita na nandirito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdating kahit na umuulan po, no? At kami po ay natutuwa. We are always praying for you, for your intention. Most especially, we constantly pray and remember our followers and subscribers, most especially our OFW na malayo po, napakalayo sa kanilang mga pamilya. Be rest assured that God continually bless you and guides you. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to God.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, maririnig natin ang talinghaga ng tabong inigasig sa palayan, ang sagot sa ating katanungan sa buhay. Bawang kabutihan lamang ang inihaasig ng Diyos. Ang kasamaan ay nagmumula sa kapusuan ng tao ay nasumunod sa kalooban ng Diyos. Matyagang naghihintay ang Diyos sa tamang panahon bago kapasin ang palayan at nagtitipid sa mabagal na paglago na nagbibigay buwang sa sino man nagkasala upang magsisi. Hiningin natin ang biyayang maging mapag-iisip, matyaga sa kahinaan ng ibang tao na dinggin ang tawag ng Diyos upang mapanibago ang ating mga puso. Aminin muna natin ang ating mga pagkakasala para tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami ay nagkasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ibalik mo kami sa Ama at ipagkasundo sa bawat isa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan ng magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalam mong pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat magpagsulitan ng iyong mga hari. Sa iyong lakas namumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habang kaninuman, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarusahan mo ang sinumang nakatalastas nito
Ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humagol. Maaaring kami parusahan kailanman, ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalakan mo kami ng buong hinahang at pagtitibig. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay tinuro mo sa mga taong magagarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapapatawad ka at mapakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako ay iyong dinggin. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa ng iyong nilalang, lalapit sa iyo, mabibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Upang ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw po ang tunay na mabait, tapat at totoo. Wagas ang pag-ibig, lubhang makapagin, banayad at magaling. Ibalik sa akin ang awa mo at habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. O at ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pag-asa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakasa sa liksik sa puso ng tao. Ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagkasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik na masamang damo sa trigo. Nang tumubo ang trigo at magkabuhay, lumitaw din ang mga masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipid sa puno ng sambahayan at sinabing ito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubulutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabulot pati ang trigo. Kaya ninyong lumago ng kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbili.
pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo inyong tipunin sa aking kapalit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuni ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Minsan kami nabati po natin lahat ng mga kasama natin sumusubaybay sa ating live pass, lalong-lalo na sa ating po mga kapatid na nasa ibang bansa, ang ating po mga OFW. At pinagdarasal din natin sa ating misa ngayon, itong mga kapatid natin na may karamdaman, ang mga matatanda na hindi makapunta sa mga simbahan. So ipagdasal po natin ang mabilis na kagalingan ng mga may karamdaman. At naway pagdasal din natin ang ating mga kapatid na nagtatrabaho sa mga malalayong lugar. Naway buhayin palagi ng Diyos ang kanilang kalooban, pag silang magsawa, magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho para sa ikabubuti din ng kanilang pamilya. Nung puminsan, merong isang kwento tungkol po sa Diyos. Nasa langit ang Diyos. At sabi niya, tinawag niya ang kanyang anghel, si Angel Gabriel. Gusto kong malaman ng Diyos, ilan na kaya yung mga masasamang tao dito sa mundo. Lalong-lalo na po sa Pilipinas. Kaya po, itong anghel bumabato sa mundo, inisa-isa, binilang yung mga masasamang tao. Bumalik po itong si Angel Gabriel, lupay-pay. Pagod na pagod. Bakit? Kasi sa Pilipinas pa lang daw, ang dami ng masasamang tao. At sabi po ni Angel Gabriel, Panginoon, hindi po ba pwedeng balikarin na lang natin, bilangin ko na lang po yung mga mabubuting tao para mas maging madali yung aking trabaho. Sige, sabi naman po ng Diyos, bumalik ka sa mundo, bilangin po yung mga mabubuting tao, pero pag may nakita kang mabuting tao, bigyan mo siya ng sulat. Pag nabasa niya yung sulat, meron siyang blessing, may gantimpala siya mula sa akin. Bumalik po, lumipad itong si Angel Gabriel sa mundo, nauna sa Pilipinas. Napakadali po ng kanyang trabaho. Isa-isa, nakita niya yung mga mabubuting tao. Binigyan sila ng sulat. Ang tanong ko po sa inyo, nakatanggap na po ba kayo ng sulat? Wala. Hindi ba? Anong ibig sabihin? Hala, isa kayo sa mga masasamang tao. Tanungin niyo po ako, nakatanggap ba ako? Opo. Ito po, nandito sa kulsang, binigyan ako ng sulat. Gusto niyo malaman kung ano yung nakasulat, kung ano yung pinapasabi ng Panginoon sa inyo? Gusto niyo malaman? Secret. Ano po ang mundo? Kahit na biro. Napakahirap para matukoy sino yung mabuti at masama. Dahil ang katotohanan ng ating buhay, ang buhay dito sa mundo, habang buhay tayong lahat, ito ay halo ng mabuti at masama. That is the reality of our life. It is a mixture of good and bad. Para sa iyo, maaaring ang isang tao masama. Doon lang sa tingin mo. Pero pag hindi ka na nakatingin, mabuti pa rin ang tao yan. Di ba? O kala mo ang isang tao mabuti. Pero pag walang nakatingin, may masama na ginagawa. Sino ba sa atin dito ang mabuting-mabuti? Wala. Sino ba sa atin dito ang perfecto-perfecto? Wala. Pero wala din sa atin dito ang masamang
masama. Hindi po ba? Pero ang katotohanan, may mabuti tayong nagagawa, minsan may masama. May mabuti tayong nararanasan, minsan masama. Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos dun sa kanyang kwento. Habang tayo ay nabubuhay, umiiral dito sa mundo, may nakahalo sa ating karanasan. Mayroong taong nakahalo, makakasalamuhan natin. Minsan, mabuti siya, minsan masama. Minsan, may saya, minsan, merong lungkot. Minsan, merong ginhawa, minsan, merong hirap. Amen? Pero ang mahalagang tanong ito, ano ang gagawin natin sa gitna ng mga masasamang karanasan? Ano ang gagawin natin sa harapan ng minsan mga tao ang hirap pakiutusan? Ano ang gagawin natin minsan pag nararanasan natin ang bigat ng buhay? Una, tandaan niyo po, huwag kang maghusga. Please refrain from judging. Alam niyo po ba kung bakit lalong bumibigat, lalong bumihirap ang buhay niyo? Kasi hinuhusgahan niyo ang lahat ng nararanasan niyo. Because when you judge, you hate. Amen? Hindi malayo na sumakit ang loob mo, na kamumukian mo, na aayawan mo, yung mga hinuhusgahan mo. Tao man yan, bagay man yan, karanasan yan. Gayahin natin ang Diyos. Nung nakita niyang kanyang tinanim, itong kanyang mga alipin, sinasabi, Panginoon, bunutin na natin. Anong sabi niya? Wag. Kasi hindi niyo alam, ano dyan yung mabuting, ano dyan yung masama. Kailangan nating matuto dun sa ugali ng Panginoon. Let us stop ourselves from judging people, from judging situations. Kasi hindi pa tapos ang kwento. Minsan po, yung mga tao, kala nila, suplado ako. Totoo po kayo. Napakarami pong minsan, alaman daw po na lapitan ako. Mukhang stricto si Father, mukhang suplado si Father. Pero alam niyo po ang totoo, madalas sa buhay, kung sino yung suplado, siya yung mabait. Amen? Kung sino yung isip mo mataray, sila po yung mapagbigay. Eh paano kung yung mga tao, hinuhusgahan lang ako dun sa aking itsura? Eh sana hindi na sila nakikinig o hindi na lang mapapakinggan yung mga magagandang mensahe o pamilya mo. Sayang, di po ba? Hindi naman lahat ng mga mukhang mabuti, mukhang mabait, totoong mabait. Amen? Alam niyo po ba sa Amerika, yung mga serial killer, yung mga mamamatay tao, pag nakita niyo po pagkatapos nilang mahuli, makulong, ang wagwapo. Kaya nga, ang dami po nila nabibiktima ang mga babae. Kaya kasi, napapasunod yung mga babae. Sabi, mukha naman, mabait, wapo naman. Pero, hinuhusgahan doon sa itsura, hindi nakikita kung ano yung nasa loob. Mag-ingat tayo. Pag hinuhusgahan natin, tinitignan yung paglabas ng anyo. Hindi ko alam kung naniniwala ko kayo sa kasabihan. First impression lasts. Alisin niyo po sa isip niyo. Dahil yung ganyang kaisipan, masama. Sa demonyo. Dahil binabaks mo na yung tao, kinukulong mo na yung tao, hindi mo hinahayaan yung tao ipakita yung mabuti niyang ugali. Amen? Hindi ganyan ang Diyos. Nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos na ipakita
lumabog yung kaputihan, huwag kang magpuhusga. Yan yung unang-una. Dahil maaaring makikita mo masama, pero kalaunan ito pala ay mabuti. Amen? Pangalawa, grow. Umusbong ka, lumago ka, mamunga ka. Hindi ibig sabihin, ikaw ay maun na sa utang. Napatay ka na. Pero pag ikaw ay nababaon sa anumang paghihirap, isipin mo, parang isa kang bibig. Parang isa kang seed. Bakit ka binaon? Tinanim ka para tumubo ka. Ang mga paghihirap natin ay nandyan para tayo mamunga. Tandaan niyo po, without struggle, you cannot grow. Without adversity, you cannot be strong. Ano mangyayari sa'yo kung palagi na nakahiga ka? Mamamatay ka. Di po ba? Ang dami sa atin gusto komportable buhay. Subukan mo. Huwag kang gumalaw, maghapon, manood ka ng TV, kumain ka. Unang-una, sasakit ang ulo mo. Di po ba? Kung kakain ka na ng kakain, papatayin mo ang iyong sarili. Ang mga sa tingin mong masasama na nandyan sa iyong buhay, tulong ng Diyos yan para lumago ka. Pag nagtanim ka, ano yung nilalagay mo? Pataba. Ano ang pataba? Ito'y dumi. Di po ba? Para tumubo at pagbunga, ang halaman kailangan niya ng dilim. Kung palagi na lang maliwanag at mainit, ano mangyayari na sa halaman? Ito'y matutuyo. Kaya anuman ang paghihirap na dumadaan sa iyong buhay, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil gusto ng Diyos, ikaw ay maging mas matatag, ikaw ay maging mas malakas, ikaw ay maging mas mabuti. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi siya naniniwala sa iyong lakas. Amen? Bakit hinahayaan ka pa rin ng Diyos manatili sa iyong problema? Kasi pag inalis ka niya dyan, hindi ka na mamumunga. Kamukha po sa mga tinatanim nating halaman. Pag inalis mo sa lupa, meron pa bang tutubo? Meron pa bang lilitaw na bunga? Wala. Kaya nga hinahayaan ka ng Diyos dyan sa iyong mahirap na sitwasyon, naniniwala siya na pagkatapos mo malampas na yan, may mapapakita kang mabuti at maganda mula sa iyong pagkatao. Believe that. Huwag kang susuko. Kaya nga anuman ang pagsubok mo, ngayon pa lang sabihin mo, salamat Lord. Dahil binibigyan mo ko ng oportunidad na lumago, maging mapunga, at lalo pag umunlad at umangat ang aking buhay. Amen? Grow in the midst of the evil and bad things that are happening in your life. Pag tumakas ka, pag iniwanan mo, ikaw ang kawawa. Magiging mahina ka at lalong walang lilitaw at mapapakitang mabuti maganda sa iyong buhay. Pangatlo at kahuli-ulihan. Be patient. Maging matiisin ka. Walang nagtatagumpay na hindi nagtsatsaga. Lahat ng mga umunlad, lahat ng naging mayaman, lahat ng umasenso sa buhay, nagtiis. Magtiis ka lang. At may makakamtan kang mabuti sa iyong buhay. Pagkatapos ng iyong pagtitiis, may grasya. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kaya nga ang Diyos, kahit niya alam niya na may masama na nangyayari, hinilangan niya. Naging matiisin siya.
nagtyaga siya sa bandang huli, umani din siya. In due time, in God's time, He will also harvest blessings and graces in your life. Meron po akong umpisa sa inyo, ha? Kahit po yung mga dating parokyanos ko, hindi nila alam nito. Nung po nandun ako sa dati kong parokya, nagpagawa ko ng retablo doon sa altar. Meron po silang pinakilala sa akin, isang kontrabista. Sabi ng mga parent, magaling gumawa, mura, nagtiwala po. Kaya kami nayaran po kalahati ng proyekto. Magdadalawang buwan na, hindi pa nagpaparinig sa akin. Kaya nga, tinawagan ko. Sabi ko, nasa na plano? Sige po, isa-send ko. Alam niyo, nung nag-send ko sa akin sa Facebook, nag-drawing pa naman, parang sa issue lang. Medyo kinabahan na po ako. Ano kaya ginagawa nito, sabi ko. Buti na lang po, alam namin, kilala namin, pamilya niyo. Nakatira dito sa Bulacan, pinuntahan namin. Pagdating namin doon sa bahay, nakimla kami kasama ko ng tatay ko. Dahil itong tao na pinagkatiwalaan namin, nasa Dubai na pala. Tinakasan na po, inintya na po. Niloko kami. Kinuha yung pera ginamit para makabili ng ticket makapagtrabaho sa ibang bansa. Wala pala siyang plano na gawin yung altar, yung retablo ng simbahan. Hindi ko po masabi sa mga tao kasi kahihiyan ko po eh. Hindi po ba? Pero buti na lang, yung tatay ko engineer. At nag-imbestiga siya. Itong tao, meron pala siyang kinakausap na gumagawa ng mga plikas, yung mga parte ng retablo. At sabi po ng tatay ko, huwag ka mag-alala, tayo na lang ang gumawa. At yun nga po, ang inumpisahan ng aking tatay. Ilang buwan, natapos din yung proyekto. At ang mabuting balita, natuto yung tatay ko kung paano gumawa ng altar at retablo. Dati ang ginagawa lang po niya mga bahay, habang ngayon, marunong na siyang gumawa pati ng simbahan. Yung pala yung dahilan. Bakit merong problema? Bakit nagkaroon kami ng pagsunod? Meron palang gustong ipakita na mabuti ang maganda ng Diyos. Tanong ko, kayo, ano yung mga karanasan niyo na kasamaan sa tingin mo hindi mabuti para sa iyo? Tandaan mo, huwag mo agad uhusgahan yan. Manatili ka lang, umiira, nabubuhay, lumalago, grow from it. At lastly, be patient. Dahil kung magtitiis ka, pagdating ng panahon, may magandang bunga kang makikita na kapaki-pakinabang para sa iyo, makakatulong, makakabuti para sa iyo, sa iyong pamilya, at makakapagbigay ito ng kaligayahan sa Diyos. Magdasal tayo. Bigyan tayo ng grasya, lalo-lalo na ng pasensya, ng tiyaga, ng pagtitiis. Yan yung problema natin eh. Pag may masama tayong nararamdaman, pag mayroong mga masasamang tao sa ating buhay, hindi tayo mapakali. Agad tayong nalulungkot, agad tayong nanidepress. Tandaan mo, hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Nandiyan ka sa gitna ng pagsubok. Tutulungan at tutulungan ka niya. Kung susundan mo yung tatlong yun, huwag kang mag-uusga. Lumago ka lang, mapunga ka, at magtyaga ka. Makikita mo, may natatagong grasya na lilitaw. May magandang bunga na tutubo sa reino. Yan sana ang tulong na ibigay ng Diyos sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako. Diyos ang pagpapalagay
sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Yesu Cristo, ang isang anak ng Diyos. Pagkakaroon natin lahat. Nagkatawag-tawag siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasama ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na nakatay kinilibig. Nanawag sa pinakaroon ng mga imaw. Nang may ganitong araw na buhay na mamuli. Bakit sa langit na purusahan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at bumag sa nakabubuhay ng matay na tao. Sa mga sampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo. Sa kalagasimbahan Katolika. Sa kasamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pagkabuhay ng puliyan ng matay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinanim ng Diyos sa kanyang salita sa ating mga puso kung tayo maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling, buong pagtitiwala ang ating kasaling. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Nawa sa simbahan ng iyong bayan ng hirap ay maging tagapagmula sa iyong salita sa lahat ng uri ng estado, ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tabang sa salita mong Ama upang may tapuin ang tutulan ng kamatayan at pagiganti at naisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Nawa ang bawat kasali ng pampangyarihan ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagkabahagi ng iyong salita upang lang maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan, sa aming mga pagkukulang, isuko mo iyong Espiritu upang patadagin kami at bigyan lakas sa aming pakikilaban sa kasama. Ikaw ay nabubuhay at